Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang probinsya na aming pinuntahan ng aking lolo. Hindi po ito yung tatay ng aking mga magulang. Bali kapatid po ito ng tatay ni nanay. Pero lolo pa rin ang tawag ko sa kanya. Isa po siyang albularyo. Magaling na albularyo. Sa mga panahong ito ay minsan lang kami kumbagkita sapagkat nakatira siya sa isang probinsya na talagang malayo mula sa amin. Naninirahan po itong mag-isa kasi ayaw niya na merong kasama at ayaw niya rin na merong madamay sa kanyang mga kamag-anakan nang dahil sa kanyang tungkulin. Hanggang sa isang umaga, habang kami kumakain ng agahan, ay dumating po ito sa bahay. Kaya kaming lahat ay talagang nagulat sa kanya. Mahigit 10 taon na rin kasing lumipas nung huli namin siyang makita. "Oh, Tiyo, kumusta ka? Ba't ka na pa rito?" Tanong ni nanay kay lolo. At tawagin natin siya sa pangalang Lolo Eduardo. "Nandito ako upang bisitahin kayo at meron sana akong hihingi na pabor. Pero bago ang lahat, pwede ko ba kayong samahan sa pagkain?" Tanong ni lolo at dali-dali namang tumungo si nanay sa kusina para kumuha ng pinggan at kutsara. "Lo, dito po kayo," sabi ko naman at binigyan ko siya ng upuan. "Matagal rin tayong hindi nagkita. Kumusta kayo dito? Kumusta ang iyong pag-aaral?" Tanong naman niya sa akin. "Lo, puminto po muna ako sa pag-aaral. Namatayo si tatay nung nakarang taon at nagtatrabaho ako ngayon sa bayan nang sa ganon ay makatulong dito." Sagot ko naman. Tumango na lamang ito at nagsimulang kumain. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras ay tumambay kaming lahat sa labas ng bahay at nag-uusap-usap. Meron namang hininging pabor si Lolo Eduardo at ang akala namin noon ay doon siya titira sa amin. Kasi meron siyang dalang mga bayo na merong lamang mga damit. "Meron sana akong hihingin na pabor sa iyo, Iya. Pwede ko bang hiramin itong anak mo? Meron na kaming pupuntahan." Sabi ni lolo kay nanay. At ako po ang kanyang tinutukoy. Kasi ako daw ang nag-iisang lalaki sa amin. Lahat din ng aking mga pinsan ay puro babae. "Bakit, Tiyo? Saan kayo pupunta?" Tanong ni nanay sa kanya. "Meron na kaming pupuntang probinsya. Merong humihingi ng tulong sa akin. Mas mabuti nang meron akong kasama. Alam mo naman, patanda na ako at nagiging makakalimutin. Baka maligaw ako doon." Sagot naman ni Lolo Eduardo. "Bakit naman po kayo pupunta doon? Ano bang gagawin mo?" Tanong pa ni nanay. "Meron kasing pumunta sa akin nung nakaraang araw. Humihingi ng tulong. At sabi niya, umiiba ang kilos ng kanyang anak na babae. Tuwing gabi ay masigla ito. Pero tuwing umaga ay wala namang lakas. At naniniwala sila na merong nangyayaring kababalagan sa kanya." Sabi naman ni lolo. "Ganun po ba? Ano nay, papayag ka ba? Kasi excited na ako." Pabirong sabi ko naman kay nanay. "Tiyo, siguraduhin mong walang mangyayaring masama sa anak ko ha. Kasi kung meron, ikaw talagang sisingilin ko." Seryosong sabi ng aking ina. "Magtiwala ka lang sa akin, Iya. Ako pa.
Kampanteng sabi ni Lolo. Pagpatak naman ng tanghali ay agad na niligpit ni Nanay ang aking mga dadalhing gamit kasi magtatagal daw kami ng ilang araw. Sisiguraduhin daw ni Lolo Eduardo naggagaling ang magpapagamot sa kanya. Bandang 2:00 ng hapon ay umalis na kami at bumiyahe papunta sa probinsyang iyon. Bandang 5:30 ay nakarating kami doon. Nagtanong-tanong kami sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay na magpapagamot kay Lolo at meron namang nakapagturo sa amin. At sabi naman ni Lolo, mabigat ang kanyang nararamdaman sa baryong iyon. Hindi daw maganda ang ihip ng hangin. Pakiramdam daw niya ay merong mga nakatingin sa amin kahit na wala naman kaming nakikitang mga tao sa paligid. At sa lahat daw ng napuntahan niya, doon lang siya kinilabutan ng ganon. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Ngayon ko lang naramdaman to. Sabi niya. Wala naman po akong maisagot kasi hindi ko rin alam kung ano ang aking sasabihin. Talagang masukal po ang baryo nito at masasabi ko nga na para isa itong kagubatan. Kasi sa mga panahong ito ay wala pang masyadong mga bahay doon. Malalayo ang agwat sa isa't isa at maraming mga puno. Matapos ang mahigit 200 metrong paglalakad, sa wakas ay narating namin ang bahay. Agad naman kaming sinalubong ng isang ale na tawagin nating Aling Maria. Maraming salamat at dumating kayo. Pumasok kayo dito. Gusto niyo ba na maiinom? Tanong ng ale. Sige. Malayo-layo rin kasi ang aming nilakan. Maraming salamat. Nasaan na yung anak mo? Pwede ko ba siyang makita? Tanong naman ni Lolo sa kanya. Sandali. Kukuha muna ako ng tubig. Sagot naman ni Aling Maria. At nang makabalik ito ay agad kaming tumungo sa kwarto ng kanyang anak. Nakita namin na tulog po ito at namumutla. Payat na rin ang kanyang pangangatawan at parang hindi nakakakain ng ilang araw. Agad naman siyang tinignan ni Lolo at kinuwento naman ni Aling Maria kung ano yung mga nangyari. Dito na po nagsabi si Lolo na niyanggaw ang kanyang anak. Nahawaan daw ito ng pagiging aswang at hindi pa naman daw huli ang lahat. Kaya pa naman daw niya itong gamutin. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo. Agad niyang ginamot ang dalaga na tawagin natin sa pangalang Belinda. Nakita ko namang merong inusal na mga dasal si Lolo. Hanggang sa sinabihan niya kung lumabas daw ako ng kwarto. Nang sa ganun ay kanyang maisagawa ng maayos ang kanyang mga orasyon. Lumabas kami ni Aling Maria. Maya-maya pa'y lumabas din ito ng kwarto. Pawis na pawis at hindi mapakali. Mukhang nahihirapan ito at makikita naman sa kanyang mukha. Kumusta ang anak ko? Tanong ni Aling Maria. Huwag munang maraming tanong. Sagot naman ni Lolo at agad naman itong tumahimik. Nakita kong lumabas ng bahay si Lolo. Doon ay nagsinti ito ng tabako at patingin-tingin sa paligid na tila ba merong hinahanap. Madilim na rin sa mga sandaling ito at inutusan niya si Aling Maria na sindihan ng mga gasera. Maya-maya pa, tinawag niya ako at binulungan. Kunin mo ang ating mga gamit at aalis na tayo dito. At agad naman akong nagtaka kasi hindi pa nga niya napapagaling si Belinda. Ano? Bakit to? Gumaling na ba si Belinda? Tanong ko naman sa kanya at nakita kong nakatitig sa amin si Aling Maria at tila ba nag-aalala. Basta, kunin mo na mga gamit natin. Bilisan mo. Huwag kang magpapahalata na aalis tayo. Sagot naman ni Lolo. Talagang naguguluhan ako sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung bakit bigla itong nagsabi na aalis kami.
Madilim na rin sa mga sandaling ito, kaya mahihirapan kaming lumabas ng baryo. Pero wala akong magawa, kundi ang sundin ang kanyang inuutos. Agad po akong pumasok sa loob ng bahay at nagtanong naman si Aling Maria. Ano ang sabi ninyong lolo? Gumaling na ba si Belinda? Ginagawa po niyang lahat. Pwede ho ba kaming makahingi ulit ng tubig? Tanong ko naman kay Aling Maria. Nang sa ganon, ay pupunta ito sa kusina. Ay oo naman, sandali. Sagot niya at agad itong tumungo doon. Nang makalayo na ito ay agad kong binuwat ang aming mga gamit at dali-dali akong lumabas ng bahay. Nung nakita ako ni Lolo Eduardo, ay agad kong inabot sa kanya ang mga ito at meron siyang inilabas na buntot ng pagi at dali-dali kami naglakad palabas ng bakuran. At nang makalabas na kami, ay meron kaming nakitang matanda na paparating. Agad namang napahinto si Lolo nang makita ang matandang ito. Lo, anong problema? Tanong ko sa kanya sapagkat makikita sa kanyang mukha ang pagkabigla. Tara na. Tama nga ang aking kutom. Isa itong patibong. Pabulong na sagot niya at dali-dali kaming naglakad. Narinig pa namin ang sigaw ni Aling Maria at pinapabalik niya kami sa kanyang bahay. Pero nagbibingi-bingihan lamang kami ni Lolo. Hanggang sa yung matanda na nakita namin sa di kalayuan ay dali-daling naglakad papunta sa amin. Lo, yung matanda, naglalakad papunta sa atin. Agad naman siyang lumingon at nagsabi na bilisan daw namin sapagkat kami ay pinapaligiran na. Narinig ko naman na nagsimulang magdasal si Lolo. Paulit-ulit pero hindi ko nga lang maintindihan ang kanyang mga binabanggit. Dito na ako nakaramdam ng matinding kaba kasi inisip ko na baka pinapaligiran kami ng mga masasamang tao. Baka meron silang gagawing masama sa amin at hindi kami makakalabas ng buhay doon. Maya-maya pa ay narinig naming sumigaw ang matanda na naglalakad papunta sa amin. Nagkita rin tayo. Sa wakas, hindi ka na makakalabas dito. At galit na galit ang kanyang boses. Oo nga, nagkita ulit tayo. Buhay ka pa pala. Pasigaw na sagot naman ng aking lolo. Umanda ka Eduardo. Pagbabayaran mong ginawa sa aming angkan. Pasigaw na sagot naman ng matanda. At dito na ako hinila ng aking lolo at sinabihan na tumakbo daw ng mabilis. Kahit anong mangyari, ay huwag na huwag daw akong lumingon. Ginawa nga namin ito at meron akong nadidinig na mga yapak sa aming likuran. Kasabay nito yung mga ibon na tinatawag naming kikik ay tumutunog na sa mga sandaling ito. Mabuti na lang at meron kaming nakitang mga tao na paparating. Bali 4 sila at nagtatawanan pa. Meron silang dalang 2 lampara. Nung makita nila kami, ay agad silang nagtaka kung bakit kami tumatakbo. Sa mga sandaling ito ay wala na rin akong nadidinig na mga yapak sa aming likuran. Anong nangyayari? Tanong ng isang matanda. Pero hindi tumigil si Lolo sa pagtakbo at hindi ko alam kung bakit. Kampante pa naman sana ako kasi meron ng mga tao. Pero mabuti naman at nakarating kami sa may bukana. Kahit madilim ay tama pa rin ang aming dinaanan palabas. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Agad ko namang inilabas ang lampara na dala namin at sinindihan po ito. At sabi ni Lolo, huwag kami magpapakampante. Habang kami naghihintay ng masasakyan, ay palingon-lingon kami sa aming paligid. At nung tumunog ulit ang mga ibon na kikik, ay nagsabi si Lolo na maging alerto kasi merong paparating. Tamang-tama din na sa di kalayuan ay meron kaming natatanaw na ilaw ng motorsiklo. At imbes na kami yung maghihintay, tumakbo na kami at sinalubong namin ang motorsiklong ito.
Agad naman itong pinara ni Lolo at sinabihan na kami ay sasakay at kinakailangan na makaalis ka agad kami doon. At kahit na meron siyang angkas na babae, ay pinaangkas pa rin niya kami. Kasi nakikita naman niya sa amin na natataranta kami. Kahit nasiksikan kami sa motorsiklo, ay nakakatakbo pa naman ng maayos. Hindi naman malaki ang aking pangangatawan. Ganon din si Lolo. Kaya kumasya kaming apat. Sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay nadidinig ko na merong inuusal si Lolo. At sigurado ako na mga dasal po ito. Nang marating naman namin ang bayan, ay agad na nagtanong ang driver, pati ng babae, kung anong nangyari sa amin. At dito na namin kinuwento ang lahat-lahat. At sabi naman ng driver, yung baryo na pinuntahan namin ay talagang tanyag sa mga kwentong aswang. Kaya wala daw masyadong pumupunta doon. Meron namang kinuwento sa akin si Lolo habang kami sumasakay ng bus. At sabi niya, noong nakita daw niya ang buong mukha ni Belinda, ay meron siyang naalala. Ayon sa kanya, parang pamilyar ang mukha ng dalaga. At dito na niya biglang naalala ang kanyang nakaalitan dati. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Belen. Itong si Belen daw ay nakatira dati sa probinsya na kung saan din siya nakatira. Sa mga panahong ito ay meron daw siyang nagamot na isang dalaga na nahawaan ng pagiging aswang. Nagamot daw niya ito at magmula daw noon ay palagi niyang nakakasalubong sa daan si Belen. At hindi daw niya alam kung bakit masama palagi ang titig sa kanya. Hanggang sa isang gabi daw, habang siya ay naglalakad papasok sa kanilang baryo, ay merong humarang sa kanya na malaking pusa at akma daw siyang dudumugin. Subalit naunahan daw niya ito at pinaghahampas niya ng buntot ng pagi hanggang sa umalis daw ito. At sa sumunod na gabi, binulabog daw siya. Alam niya na hindi lang isang nabubulabog sa kanya. Marami daw. At yung ilang kabaryo naman daw niya ay nagsimula ng mabahala. Sapagkat gabi-gabi ay umaalulong ang mga aso at nakakarinig sila ng iba't ibang tunog. At kapag ganito, magsisimula ng pambubulabog kay Lolo. Subalit hindi daw siya nagpatalo. Nilakasan niya ang kanyang loob. Kahit mag-isa lamang ito sa kanyang bahay. Hanggang sa unti-unti lang namang huminto. Ayon pa sa kanya, si Belinda at Aling Maria ay kamag-anak ni Belen. Sigurado daw ito. Kasing mukha ni Belinda ay merong pagkakahawig kay Belen. Planado daw ang lahat at nagtanim talaga ng galit si Belen sa kanya kahit na ilang taon na ang lumipas. Kaya kinutuban na ng masama si Lolo. At sinabihan niya ako na lisanin ang bahay na yun. Siguro kung wala rin kaming nakasalubong nung hinahabol kami, baka hindi na daw kami nakalabas doon. Alam din daw ni Lolo na hindi nag-iisa si Belen. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay nagtataka naman si nanay kung bakit kami umuwi. Sinabi naman namin ng lahat-lahat sa kanya at pinagalitan naman niya si Lolo kasi nadamay pa daw ako. Pero mabuti naman at walang nangyari. Kinabukasan ay agad na umuwi si Lolo sa kanilang probinsya para hindi na daw kami madamay. Doon ay meron namang tutulong sa kanya kung sakaling balikan siya ni Belen. At siya nga po pala, nagalit talagang alis sa kanya kasi nang dahil kay Lolo, pinalayas ang kanilang angkan sa kanilang paryo. Marami pong kakilalang albularyo si Lolo. Mga kaibigan din niya ito. Magmula nun, Sir Chris, ay wala na kaming balita sa kanya. Pero makalipas ang mahigit 10 taon, ay nabalitaan namin na pumanaw na si Lolo Eduardo at ang kanyang kakayahan ay minana ng kanyang bunsong anak. Wala na rin kaming balita sa kanya at hindi namin alam kung buhay pa ba siya o hindi na. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Salamat din sa pagbigay niyo ng kaunting oras. Palagi po ako nakikinig dito at sana
ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Mag-iingat po kayo palagi.